Isang bus ang inold up ng dalawang lalaki sa EDSA. Pinaril ng isang nagpakilalang pulis sa mga suspects pero dalawang pasahero ang kanyang tinamaan. Si Rafi Tima, naka-alerto 24. Binabagtas umano ng bus na ito ng Precious Grace Transport ang EDSA northbound malapit na sa Muñoz nang mangyari ang insidente. Bigla na lang daw may dalawang tila kabataang may hawak na patalim ang tumakbo palabas ng bus. Pero bago makababa, isang lalaki umano na nagpakilalang pulis ang tumayo, tanga ng isang baril. Dito na nila napagtanto, hinold up na pala ang kanilang bus. Pagpahinto na, nagulat na kami, naghabulan na. Tumakbo na yung dalang hold-upper. Dito pala yung pulis, nagpaputok na kasi yung dalang hold-upper pababa na eh. Ano, pagputok, tinamaan na yung matanda muna dito sa balikat. Yung lumusot na rito sa lalaki. Yung lalaki, nakatulala na lang ganun eh. Nagtulong-tulong naman ang ilang pasahero para maisugol ang dalawang tinamaan. Matapos bigong mahabol ang dalawang hold-upper, bumalik pa raw sa bus ang lalaking may tanga ng baril at tinulungan ang isa pang pasahero sa likurang bahagi ng bus na sugatan sa ulo matapos saksakin ng mga hold-upper. Tinangka naman daw ng konduktor ng bus na kunin ang pangalan ng nagpakilalang pulis. Tinatanong ko, sir, baka pwede makuha yung pangalan, sir, kaya ID niya, sir. Sabi niya sa akin, Richard Lopez lang ang pagkasabi niya. Wala siya sinabing rango? Pulis lang siya, yun ang sinabi niya sa akin. Sir, hindi ko rin kasi may baril, sir. Umabot pa ng buhay sa MCU Hospital sa Caloocan ng lalaking pasahero ng tinamaan ng bala na kinilalang si Aljasi Camillan. Pero makalipas lang ang kalahating oras, binawian din ito ng buhay. Kasama pa umuna ng biktima ang kanyang asawa at anak. Ligtas naman ang isa pang pasahero na kinilalang si Evelyn Totanes na nadaplisan ng bala sa balikat. Ang pasaherong tinulungan ng nagpakilalang pulis na kinilalang si Rose Ann Cruz, ligtas na rin bagamat may tama ng saksak sa ulo. Matapos mahatid sa ospital, umalis na rin muna ang nagpakilalang pulis. Biguring matunton ng mga responding pulis ang dalawang kabataang hold-upper. Ayon sa pulisya, iniimbestigahan na nila kung totoong alagad ng batas ang lalaking nakabaril sa dalawang pasahero. Total, meron namang ibinigay na pangalan yung Richard Lopez. Ang gagawin natin dito gagawa tayo ng verification sa higher headquarters para malaman natin kung talagang ito nga kasama sa alpha list ng PNP. Bagamat hindi pa tiyak kung miyembro nga ng PNP ang nakabaril sa mga pasahero, may paalala ang investigador sa kaso. Siyempre, sa law enforcement, uunahin natin yung safety ng mga pasahero. Hindi dapat agad-agad nagpapaputok. Kung maraming ganun tatamaan na mga pasahero sa loob ng bus. Posible umanong maharap sa kasong homicide ang lalaking nakabaril sa pasahero. Rafi Tima, nakatuto, 24 oras. Sa kabila ng takot na idinulot ng pang-hostage sa isang bus sa Maynila noong Agosto, muli raw dumami ang mga dayuhang turista sa bansa. At para na rin sa kanilang seguridad, maglalagay ang Department of Tourism ng mga police center sa mga lugar na dinadayo ng mga turista. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Nang mangyari ang Manila hostage crisis, bumaba ang bilang ng mga turistang bumibisita sa Pilipinas. Pero gaya na isang sugat, ang takot na idinulot ng trahedya naghihilom din. Sabi ng Philippine Travel Agencies Association o PTAA, muling umakyat ang bilang ng mga turista rito pagpasok ng buwan ng Nobyembre. Ang 3.2 million tourist target ngayong taon, sabi ng PTAA, tihadong maaabot. There are still a lot of influx of warm bodies. These are foreigners and likewise balikbayans who will be coming over to the Philippines. Mga taga-East Asia o galing China, Hong Kong at Japan, Russia at US pa rin daw ang mayorya sa mga bumibisita sa bansa. Ang magandang kapaligiran, magandang kulturang Pinoy at maayos na pagtanggap sa mga bisita raw ang nagsisilbing atraksyon ng Pilipinas sa mga dayuhan. Ang first-time tourist na si Jacob, nakilala lang daw ang Pilipinas dahil sa Abu Sayyaf at mga bagyo. Hindi rin daw niya akalaing malinis pala sa Maynila. People are very friendly. So Cordillera was very nice, so I enjoyed it very much. Kung marami pa rin daw dayuhan ang takot mamasyal sa Pilipinas, ito ay ang kawalan ng pulis sa mga kalsada. Ang iba naman takot lumapit sa pulis, gaya ng hapon na ito na naloko ng isang money changer shop sa Ermita, Maynila. 10,000 yen. 10,000 yen? Yeah. And then they exchange... He told me 45,000. Para maakit pa ang mga dayuhan, inilunsad ng Department of Tourism ang TOPCAP o ang Tourist-Oriented Police for Community Order and Protection. Target nito maglagay ng police center sa mga lugar na dayuhin ng mga turista at bantayan sila 24 oras. Dahil daw dito kaya nawala na sa Ermita, Maynila ang riding in tandem o yung mga nakamotorsiklong nangaagaw ng gamit, pati na ang mga mandurukot.
Nagtatanong po sila kung saan po yung lugar dito. Iba-iba po yung ma'am eh. Totally ma'am, wala pa pong na ibang kaso na sa amin. May mga dayuhang nagsimula sa pagiging turista, pero kalaunan, dito na tumitira. Kaya ng German na si Thomas na 20 taon na raw nandito. Hindi raw naman kasi dapat katakutan ng Pilipinas, lalo na ang Maynila. At kung ikaw ay first-time tourist lang dito, payo ni Thomas, don't spend too much money. That I can advise the first tourist. Then it's all okay if she save the money. Then is she also safe? Sherian Torres, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Bukas na po ang kasal na Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Kaya't sobrang excited na ang mga isa sa kakanta. Si Lea Salonga. Yan ang chika ni Lars Santiago. Ipinagmamalaki ni Lea Salonga ang bago niyang album na Your Songs dahil laman daw nito ang mga awiting hiniling ng kanyang mga fans sa huli niyang concert. Natutuwa si Lea na nakanta niya ang mga awiting tulad ng Basang-basa sa ulan, Halik at ang huling El Bimbo na hindi pangkaraniwang inaawit ng international star. Pero siyempre, nasa album din ang mga awiting mula sa musical theater tulad ng I Dreamt a Dream, On My Own at Memory. It's an album that kind of crosses genres where I get to do all kinds of different pieces of music and different kinds of music, and it made me really happy to do it. Planchado na ang plano ni Lea at ng kanyang asawang si Rob Chen at anak nilang si Nicole sa Pasko. We're going to be spending it pretty quietly in Los Angeles this year with my husband's family, and Nicole has her cousin who's the same age as her that she'll get to hang out with. They've been hanging out for quite a bit, over the last few years. Ngayong gabi ay pupunta na si Lea sa Batangas para sa kasal bukas ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Isa si Lea sa mga aawit sa kasal. I am so excited. I am obsessing over the song I'm going to sing. I've just been singing it. I've just been rehearsing it already for like the last 2 days. I just don't want to mess it up. So I'm just extremely excited. Excited for the both of them. And excited to be witnessing this, and it's pretty obvious that that Ogie and Regine are two very, very much beloved artists in this industry, and it's just, I'm just too excited. It's gonna be awesome. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, sisilipin naman natin live ang paghahanda sa venue ng kasalang Ogie at Regine sa Batangas. Abangan yan mamaya. Mel? Salamat, Pia. Si Vice President Jejo Marbinay naman ang sumalubong sa ilang OFW na nagbalik sa bansa ngayong panahon ng Kapaskuhan. Meron din siyang paraffol tulad ng ginawa kahapon ni Pangulong Aquino. Nakatutok si Susan Enriquez live mula sa Naina. Susan! Mel, kung kahapon si Pangulong Noynoy Aquino, kanina naman itong si Vice Presidente Jejo Marbinay ang sumalubong sa mga Pilipinong umuwi sa bansa. Ayon kay Binay, ang mga OFW raw ang isa sa pagtutuunan ng iba yung atensyon ng kanyang tanggapan. Paglabas sa tube ng eroplano ng mga pasahero mula sa Bahrain, Qatar at Saudi Arabia, nakangiti na ang mga OFW at mga balikbayan. Bumungad kasi sa kanila si Vice President Jejo Marbinay na kumakamay sa mga dumarating na pasahero. Yung iba nga, pagkatapos kumamay, nagpa-picture pa. Taon-taon na raw sasalubungin ng Vice Presidente ang mga darating na OFW bago sumapit ang Pasko. Ito raw kasi ang isang paraan para pasalamatan ang mga itinuturing na bagong bayani. Dapat nating ipadama ang utang na loob ng bansang Pilipinas at tayong mga kababayang Pilipino na ito talaga talagang bagong bayani. Kung hindi sa kanila, paligay ko, mas malaki ang problema natin sa ekonomiya natin. No? Sa katunayan, 1 bilyong piso raw ang ilalaan ngayon para sa programang pang-OFW. Si Binay raw mismo ang mga ngasiwa bilang Presidential Advisor on OFW Concerns. Gagawin namin yung available para sa ating mga OFW na nagdi-decide ng umuwi sa ating bansa. Ayon kay OWA Administrator Carmelita Dimson, lalo nilang isusulong ang kapakanan ng mga OFW.
tuloy-tuloy pa rin yan sa 2011, lalo pa nating pag-ibayuhin ang ating mga programa. Paalala ni Binay, dapat ay maging matalino at maingat ang mga OFW sa paglalaan ng perang pinaghirapan nila sa ibang bansa. Ito'y lalo pa at lagana pa rin ng mga illegal recruiter. Pag-iibayuhin naman daw nila ang mga programa para sa pabahay, lalo pa at ito raw ang pangunahing pangarap ng bawat OFW. Bilang bahagi ng pamaskong handog, nagkaroon ng raffle. Dalawang OFWs ang nag-uwi ng tig-50,000 piso. Ang domestic helper na si Elizabeth Hermosura. Malaking tulong daw ito sa kanyang anak na may sakit, kaya nangingilid ang luha nito dahil sa tuwa. Dahil kailangan ko ang pera din to para sa anak ko at para maoperahan siya. Dahil umuwi ako dito, 2 buwan lang. Pero salamat pa rin ako. Siguro nga, ito ang binigay ni Lord sa akin din. Si Chona Cayetano naman, nanalo din ng 50,000 piso. Makakatulong ba sa inyo? Opo, sobrang laking tulong po. Matagal na panahon ng itinuturing na bagong bayani ang mga OFW, kaya dapat lamang daw na pag-ibayuhin ang proteksyon at benepisyong ibinibigay sa mga ito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Susunod! Santa Claus sa Japan, pinamaskuhan maging ang mga isda. Mga bagong eroplano at kagamitan ibinida ng AFP sa kanilang anibersaryo. At silipin ang mga paghahanda sa kasalang Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.